Walang batayan sa saligang batas at taliwas sa prinsipyo ng constitutional democracy ang pahayag ni House Prosecutor Representative Chel Jokno. Ito ang giniit ni Attorney Ferdinand Topacio. Ayon kay Topacio, mapanganib ang ganitong pananaw dahil maaari umano itong magbukas ng pinto sa labis na paggamit ng kapangyarihan. Limitless power is an abomination under a democratic and republican system of government. Kaya po may konstitusyon para may limitasyon ng poder. Lumitaw ang usapin matapos hilingin ng House Prosecution Panel sa Senado na maglabas ng subpoena para sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte, kabilang ang records ng kanyang asawa. Binatikos ni Topacio ang hakbang na isama ang records ng asawa ng Vice Presidente na ani ay isang pribadong mamamayan. Giit niya, ito ay arbitraryo at maaaring lumabag sa substantive due process. Ipinaalala rin niya ang umiiral na desisyon ng Korte Suprema na sa kaso ng isang impeachable officer, ang maaaring busisiin ay yaong mga pangyayaring saklaw lamang ng kanyang panunungkulan sa naturang posisyon. Sinabi na nga po ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay impeachable officer, ang relevant lamang na period ay from the time that you became an impeachable officer. Binatikos din ni Topacio ang mga pahayag ng ilang opisyal, kabilang si Senador Tito Soto, na nagsasabing maaaring hindi sundin ng impeachment court ang Korte Suprema. Huwag tayong makinig kay Senator Tito Soto na palagi sinasabi, pwede daw, hindi sundin ng impeachment court ang Korte Suprema. Malaking kabulastugan po yan. Sapagkat unang-una nga po, katulad ng sabi ko, there is no such thing as unlimited power under a constitutional democracy. Ayon kay Topacio, ang executive, legislative, judiciary at maging ang impeachment court ay pawang nilikha ng saligang batas at nananatiling saklaw ng Constitution at ng Bill of Rights. Aniya, sa ilalim ng kapangyarihan ng judicial review, may otoridad ang Korte Suprema na suriin ng mga aksyon ng impeachment court kung may aligasyon ng grave abuse of discretion o paglabag sa Constitution. The impeachment court is still under the Constitution. No one is above the law. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kyle Selva, SMNI News. Naging sentro ng pagtitipon ang Sara Pag-asa ng Masa National Headquarters sa Contapay Compound sa Lapu-Lapu Street, Tagum City, kung saan isinagawa ang opisyal na paglulunsad ng kampilan ng mamamayang Pilipino. Dinaluhan ang aktibidad ng mga regional at provincial conveners, mga leader, partner organizations at iba pang stakeholders ng samahan. Bago nagsimula ang programa, nagsagawa ng motorcade ang mga kalahok bilang pagpapakita ng suporta kay Vice President Sara Duterte at panawagang ituon umano ng pamahalaan ang pansin sa mas mahalagang suliranin ng bansa, kabilang ang katiwalian at mga isyu sa flood control projects sa halip na impeachment. Sa programa, inilatag ng organisasyon ang kanilang mga layunin at pangunahing programa, kabilang ang pagpapalawak ng koordinasyon at pagpapatibay ng kanilang organisasyon sa iba't ibang lalawigan sa Mindanao. Nakiisa rin sa aktibidad si Ka Eric Celis, National Director ng samahan, at ayon sa kanya, kapansin-pansin umanong tila nananahimik na ang ilan sa mga dating malalakas ang panawagan para sa hustisya. Or they already become mga oportunista. Dahil nga pera, protection, and accommodation. Samantala, yung taong bayan, yung mamamayan, you need to reach out them na mas malawak. Kasi nga marami ang lason ng mainstream media, ng iba't ibang grupo na kailangan mong ipaliwanag sa tao. Kaya itong mahirap. It takes time and process para magkaroon ng tinatawag na political conscientization. Yung pagmumulat at pagpupukaw, kaya hindi ka agad magkakaroon ng mga malalakas na mga protesta similar to people power unless lumalim at lumawak ang political conscientization sa hanay ng mamamayan. Yan ang challenge ngayon. Dumalo rin sa programa ang ilang kaanak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kabilang ang kapatid ng ina ni Vice President Sara Duterte, bilang pakikiisa sa pagtitipon.
Ayon naman kay former Colonel Cesar Contapay, National Chairman ng Kampila ng Mamamayang Pilipino, marami pa ring mga pangakong inaasahan ng mamamayan na nais nilang maipatupad ng pamahalaan. Umaasa rin anya ang kanilang grupo na mailuklok si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028 dahil naniniwala silang siya ang maaaring manguna sa mga pagbabagong nais nilang makita sa bansa. Siguro, sa akin lang, let us not be pessimistic on our way to have this advocacy in place by 2028. We have a lot of hopes in the near future. It's a matter of, the problem is structural. So we can structurally, through our efforts to construct all of these problems structurally, dapat na nandun yung hands-on tayo, nandun yung direct participation ng taong bayan para makaroon tayo ng consensus judgment, consensus decision, consensus verdict. Ako na lang yung sentiments natin, pag-iisahan na lang natin para ipakita natin na naggalit tayo. Kaya ako, I don't find way na iisip yung na wala tayong pag-asa. Meron talaga tayong pag-asa. Yung pag-asa yun nasa atin. Yung pagkilos natin, yung participation natin, how we can constructively solve this problem. Ganito rin ang pananaw ni Engineer Daruniden de Masisil, BOT Chairman ng grupong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Gusto po namin iparating sa national na kami po, isa po kami sa mga aktibong grupo na sumusuporta sa ating Vice Presidente na sana pagdating ng 2028 ay siya po ang magiging presidente po natin. Samantala sinabi ni dating kongresista at abogado na si Jing Paras, National President ng Kampilan ng Mamamayang Pilipino, na layunin ng kanilang kilusan ang pagsulong ng pagbabago sa pamamahala at paglaban sa umano'y korupsyon kabilang ang mga isyu sa ghost projects at substandard infrastructure projects. Iginit din niya na hindi nila isinusulong ang pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng iligal o marahas na paraan, kundi hinihikayat lamang umano itong kusang magbitiw sa pwesto kung hindi na talaga nito kayang pamunuan ang bansa. Wala naman tayong sinasabing patalsikin. I think we should clarify that. Wala po tayong balak na patalsikin. We are more of the view na kusang loob niya mag-resign. Kasi kung wala na siyang kakayahan na magpalakad ng magandang gobyerno, magandang kalagayan ng taong bayan, magandang kinabukasan ng ating mga kabataan, negative na siya, wala ng kredibilidad, sinasabihan natin siya, sir, kung wala ka ng kakayahan, batsi ka na dyan. Pero not through violence, not through illegal means na papatalsikin natin sila. That is not what we are asking for. Kabilang din sa mga tinalakay sa pagtitipon ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na ayon sa grupo ay hindi dapat maging prioridad kung ihahambing sa iba pang suliraning kinaharap ng bansa. Binanggit din nila ang mga usapin kaugnay ng umano'y pagsasapribado ng ilang ari-arian ng pamahalaan at ang patuloy na pagtaas ng pambansang utang. Sa mensaheng ipinadala sa grupo, nagpahayag naman si Vice President Sara Duterte ng pasasalamat sa patuloy na suporta ng mga kalahok at hinikayat ang mga ito na ipagpatuloy ang kanilang advokasya laban sa katiwalian at ang paglilingkod para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Vic Tahod, SMNI News.